Miami Heat, bumabalik na ang dating lakas. Klay Thompson at Andrew Wiggins, dapat lang palitan? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, new preseason 6 colorway with spike, mabibili lamang sa halagang $3,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Matapos nga silang nakapagsimula sa 1-4 win-loss record, ang mga bagay ay bumaliktad ngayon para sa Miami Heat. Ngayon, ang stretch na iyon ay halos nakalimutan na. Itong si Jimmy Butler ay umiscore ng 18 points mula sa kanyang 36 points sa third quarter. Ang Miami Heat ay napa-extend nga nila ang current longest winning streak patungo sa 7. Sa panahong tinalo nga nila ang Brooklyn Nets sa score na 120-115. Isa rin sa nag-step up sa labang ito ay itong si Duncan Robinson na siyang dumagdag ng 26 points para sa Miami Heat, na siyang naipanalo nga ngayon ang 7 straight win para sa unang pagkakataon simula pa man noong December 30, 2017 patungong January 14, 2018. Si Bam Adebayo ay umiskor rin ng 20 para sa Miami, na siyang naipanalo ang lahat ng 7 laban by single digits. Naayon pa nga sa head coach na si Erik Spoelstra, sinabi nga niyang ang kupunan ngayon ay naging more organized at naging more comfortable, at ito nga raw ang nagpapahintulot sa kanila na maging more confident. Si Mikal Bridges at Lonnie Walker IV ay umiscore ng 23 points each para sa Brooklyn, na siyang naipanalo ang huling 5 laban kontra sa Miami Heat. Si Nick Claxton ay naging 7 out of 7 mula sa field at umiscore ng 16 para sa Nets. At Cam Johnson na siyang dumagdag ng 16 points. Itong si Walker ay ginawa ang kanyang puntos mga kaibigan sa loob ng 26 minutes off the bench. Naayon pa nga kay Johnson, siya ay kayang i-score ang bola, siya ay nasa attack mode ngayon at siya ay nakalock-in. Ang Miami Heat ay natalo sa Brooklyn noong November 1, kaya nakuha nga nila ang maagang 1-4 win-loss record, ang worst 5-game start mga kaibigan mula kay Erik Spoelstra sa kanyang 16 season sa franchise. Ang Heat ay hindi pa natalo noon at naging 8-4 win-loss record mula sa panimula, at naitabla nga nila ang 4th best mga kaibigan sa 12-game start sa ilalim nitong ni Spoelstra. Ang team ay binuksan nga nila ang 9-3 win-loss record sa 3 okasyon sa span na ito. Ang 18 points nitong ni Jimmy Butler sa third quarter ay naitabla na nga niya ang kanyang best mga kaibigan para sa kahit anumang regular season quarter mula sa Heat uniform. At ito nga ay nagawa nga niya ng 2 beses mula sa magkaibang okasyon. Siya rin ay ginawa rin ang quarters mga kaibigan sa panahong umiscore nga ito ng 18, 21 at 22 points sa playoff para sa Miami Heat. Sa Miami Heat, ito ay naging party lamang sa 9-game, 18-day stretch mga kaibigan, na kung saan sila ay naglaro sa loob ng 8 magkaibang arenas. Ang tanging isa lamang na sila ay bibisita ng 2 beses sa span na ito ay sa United Center sa Chicago, na kung saan bubuksan nga nila ang 2-game set mga kaibigan laban sa Chicago Bulls sa paparating na linggo sa panahong masisimulan nga nila ang kanilang 5-game trip. Na para kay Jimmy Butler, ito ay nakakatuwang maglaro muli mula sa kanilang bahay. Sa kabilang banda naman, ang Golden State Warriors coach na si Steve Kerr ay sinabing itong si Draymond Green ay nasa mali at lumagpas na sa linya sa panahong ang kanyang ginawang headlock sa Minnesota's player na si Rudy Gobert. Na para kay Steve Kerr, siya ay sumang-ayon na ang 5-game suspension na nakuha nitong ni Draymond Green ay nararapat lamang. Na para kay Kerr, itong si Draymond Green ay nagkamali. Patuloy pa nitong ni Kerr, alam nga raw ito nitong ni Draymond Green, ang bagay na ito ay hindi magandang tignan. Ang NBA ay tinanaw ang history of unsportsmanlike act nitong ni Draymond Green, kaya nagawa ang napakahabang suspensyong ito. Napunit ang jersey nitong ni Thompson during sa scuffle, at siya, si Green at itong si McDaniels, ang lahat ay na-ejected. Si Thompson at McDaniels ay pinatawan ng technical foul, habang itong si Green naman ay nagkaroon ng flagrant foul 2. Ito na ang naging second ejection mula kay Draymond Green mga kaibigan nitong huling 3 laban. Dagdag pa nitong ni Kerr, itong si Draymond Green ay sumobra at naging malayo. Walang araw itong naging problema at ipalayo dito kay Klay Thompson, ngunit itong si Green
ay ginamit nga raw niya ang kanyang mga kamay sa another player mula sa ibang kupunan. Ginawa nga raw niya ito sa loob ng 6 or 7 segundo. At ito nga raw ay natitiyak na isang terribleng pananaw sa liga para kay Draymond Green at para sa lahat. Itong si Thompson, McDaniels at Rudy Gobert ay pinagmulta sa kanilang ginawa ng $25,000 sa liga. Ngunit itong si Green ay ang magbabayad ng biggest prize kung pag-uusapan lamang ang mamimiss nitong laban at mawawalang pera. Dahil ang suspensyong ito ay magkakalaga sa kanya ng $769,000 mula sa kanyang sahod. Sa araw na ito, nakaharap nga ng Warriors ang mga bata, matatangkad, athletic at malalim na roster. Ang kombinasyong ito sa lahat mula sa Oklahoma City ay naging labis para sa Warriors na i-handle ito mga kaibigan dahil sila ay natalo sa score na 128-109 sa Chase Center. Habang wala ang injured na si Stephen Curry at nasuspinde na si Draymond Green, ang Warriors ay nangangailangan ng iilang manla para harapin ang pagsubok na ito. Ngunit ang kanilang most accomplished healthy player ay hindi ito nagawa. Itong si Klay Thompson ay nagpatuloy pa rin ang paghihirap na kung saan nagkaroon pa rin ito ng another rough shooting. Si Thompson ay umiscore ng season low 5 points at hindi na kailangang i-mention pa na siya ay naging scoreless nitong huling laban sa panahong siya ay na-ejected. Itong si Thompson ay tanging nagawa lamang ang isa sa kanyang 10 shot attempts at naging 1 out of 6 sa 3-pointers. Si Dario Saric ay nagpatuloy pa rin bilang naging isa sa Warriors best offensive players na siyang umiscore ng 12 points sa kanyang second straight start. Si Jonathan Kuminga ay naging starter ng 12 beses bilang isang rookie at 16 mula sa kanyang second year bilang isang professional. Ang kanyang first start mga kaibigan para sa kanyang third season ay sa araw na ito. Sa gabing itong si Draymond Green ay naging unavailable. Itong si Steve Kerr mula sa kanyang pre-game press conference ay gusto nga niyang itong si Kuminga ay dapat tumira ng napakaraming 3-pointers. Itong si Kuminga ay naging malinaw na sinunod nga niya ang utos nitong ni Steve Kerr na kung saan siya ay pumukol ng corner 3 mula sa Warriors first offensive possession at nakapag-throw down ng fast break mula sa isang dunk sa sumunod na possession. Overall, itong si Kuminga ay umiscore ng season high 21 points sa kanyang 8 out of 13 shooting. Kabilang na nga rin dito ang 6 rebounds. Dito ay napansin rin ang labis na pangangailangan ng Warriors dito kay Moses Moody. Siyam naman nalaro sa first quarter. Itong si Moses Moody, gayon pa man, ay nakastack sa sideline at ginamit ang stationary bike sa halos buong panahon. Itong si Moody ay nagsimula sa second quarter at pinaupo mga kaibigan ng tanging 30 seconds lamang. Hindi siya magawang paalisin itong ni Kerr dahil ang Warriors ay nangangailangan sa kanya. Ang second year pro ay hindi pinalabas nitong ni Steve Kerr sa panahong naging mainit nga ito at umiscore ng 10 points sa kanyang 4 out of 6 shooting. Kabilang na nga rin dito ang 3 rebounds, 1 assist na mayroong isang block. Si Moses Moody ay nakapagtapos sa pagkatalong ito ng 12 points at nagkulang na lamang ng isa para maitabla na nga niya ang kanyang season high. Kung sakaling itong si Klay Thompson at Andrew Wiggins na siyang nagkaroon ng 0 out of 4 shooting mula sa deep ay patuloy pa ring hahanapin ang kanilang mga tira at magiging negatibo sa kahit anumang kaso. Ito ay napakahirap maghanap ng rason para hindi bigyan ng napakaraming minuto itong si Moses Moody. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.